Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Ako si Dominic, 22 years old. Second year college ako noong lumipat ako sa Manila. I am originally from Baguio. Ayaw ko sana mag-transfer ng school pero wala akong choice. Ito yung gusto nila mama. Ayaw kong umalis sa Baguio. Nandito ang buhay ko. Dito ako lumaki. Dito ako nasanay. At dito nakabaon lahat ng alaala ko. Masaya man o masakit. Pero siguro, kailangan ko na ring iwan ng Baguio para makapagsimula ng bagong buhay. Ang daming masasakit na nangyari sa akin dito. Namatay si Papa last year dahil sa aksidente sa motor. Lasenggo si Papa at maraming bisyo. Wala rin siyang maayos na trabaho noon. Madalas, pakiramdam ko pabigat siya sa buhay namin ni Mama. Kaya hanggang ngayon, hindi ko alam kung dapat ba akong malungkot dahil nawala siya o gumaan ang pakiramdam ko dahil tapos na rin ang hirap na dinanas namin. Tapos, hiniwalayan pa ako ng girlfriend ko na 2 taon kong minahal. Pakiramdam ko, sunod-sunod na lang ang pagkawala sa buhay ko. Kaya noong sinabi ni Mama na sumama na ako sa kanya dito sa Maynila, ayaw ko sana. Pero habang iniisip ko ng mabuti, baka ito na talaga ang pagkakataon para magsimula ulit. Pagkatapos palang mawala ni Papa, nag-asawa ulit si Mama. At yung bago niyang asawa, may anak na rin sa dati niyang asawa. Okay lang naman sa akin na may bago ng asawa si Mama at may taong nagmamahal na sa kanya. Kasi noong buhay pa si Papa, hindi naging masaya si Mama. Puro pasakit lang ang naidulot niya sa amin. Babaero rin si Papa. At madalas kong makita kung paano unti-unting napapagod at nasasaktan si Mama dahil sa kanya. Siguro dahil doon, nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ako magiging katulad ni Papa. Ayokong maging dahilan ng pagod at luha ng taong mamahalin ko balang araw. Ayokong may masirang pamilya dahil sa mga maling desisyon ko. Nakilala ko na rin yung bagong nagpapasaya kay Mama. Sa totoo lang, mabait siya at maayos makitungo sa amin. Nakikita ko kung paano muling ngumiti si Mama. Yung ngiti na matagal kong hindi nakita noong buhay pa si Papa. Kaya approved siya sa akin. Kung siya ang taong makakapagbigay kay Mama ng tahimik at masayang buhay na matagal niyang hinintay, masaya na rin ako para sa kanya. Kampante si Mama na magiging maayos ang buhay ko dito sa Maynila dahil kasama ko ang stepbrother ko na nagtatrabaho sa isang IT company sa BGC. Oliver ang pangalan niya. Anak siya ng bagong kinakasama ni Mama. 25 years old na si Oliver at ilang taon lang ang agwat naming dalawa, kaya madali kaming nagkakasundo. Sa unang pagkikita pa lang namin, maayos na agad siyang makitungo sa akin. Hindi niya pinaramdam na iba ako o dagdag problema lang sa buhay niya. Tahimik siya pero mabait at halatang responsable sa trabaho at buhay niya. Sa kondo na kami nakatira ngayon. Ako, si Oliver, si Mama, at ang bago niyang asawa na si Tito Mike. Medyo naninibago pa ako sa buhay dito sa Maynila. Iba sa Baguio na tahimik at malamig. Dito, parang lahat nagmamadali. Maingay, maraming tao at halos gabi-gabi maliwanag ang paligid dahil sa mga ilaw ng syudad. Pero kahit papaano, maayos naman ang buhay namin dito. Malaki yung kondo at komportable. May sarili akong kwarto at doon ko unti-unting sinusubukang masanay sa bagong simula ng buhay ko. Malapit lang ang school ko sa tinitirhan namin ngayon, kaya madalas sinasabay ako ng stepbrother ko tuwing papasok siya sa trabaho. Nakakotse siya at nadadaanan naman niya yung school ko papuntang BGC, kaya araw-araw kaming magkasabay umaalis ng kondo. Noong una, medyo nahihiya pa ako kay Oliver dahil hindi pa naman kami matagal magkakilala. Pero habang tumatagal, unti-unti kaming nagiging close. Madalas kaming magkwentuhan sa biyahe. Tungkol sa school, trabaho niya sa IT company, o kahit simpleng usapan lang tungkol sa buhay dito sa Maynila. To be honest, noong nalaman ko na may bago ng karelasyon si Papa, wala naman talaga akong naging problema doon.
Matanda na rin naman ako eh. Gusto ko na rin magkaroon ng sarili kong buhay. Tumatanda na rin si Papa. Ayoko rin naman na mag-isa siya habang tumatanda. Mas okay na yung may kasama siya sa buhay. Saka nakikita ko din na masaya siya sa mama mo, kay Tita Alice. Sabi ni Oliver habang nagmamaneho. Napangiti na lang ako habang nakikinig sa kanya. Ang gaan niya kausap, parang walang effort. Hindi awkward kahit seryosong bagay yung pinag-uusapan namin. Same, ganun din yung nasa isip ko. Gusto ko ring maging masaya si Mama. Sagot ko habang nakatingin sa bintana ng sasakyan. Sandaling natahimik si Oliver bago nagsalita ulit. Good, kasi bihira yung anak na kayang intindihin yung ganong situation. Yung iba kasi, galit agad kapag may bagong partner yung magulang nila. Sabi niya, siguro kasi nakita ko kung gaano nahirapan si Mama noon dahil kay Papa. Deserve niya rin maging masaya pagkatapos ng lahat. Sabi ko, tahimik lang na nakikinig si Oliver habang nagkukwento ako. Hindi siya yung tipo ng tao na puro salita. Pero kapag kausap mo siya, ramdam mong interesado siya sa bawat sinasabi mo. Ang gaan niyang kausap. Walang pilit. Walang yabang. At ewan ko ba, sobrang komportable talaga ako sa kanya. Habang tumatagal, mas lalo ko pa siyang nakikilala. Hindi lang siya gwapo at successful. Mabait din siya. Ung tipong kahit pagod galing trabaho, may energy pa rin para samahan akong mamasyal sa Manila. Minsan dinadala niya ako sa mga coffee shop, minsan sa BGC, para lang daw makapaglakad-lakad. At kahit simpleng gala lang, excite ako kapag kasama siya. One time, niyaya niya ako mag-hiking. Kaming dalawa lang pero joiners kami. First time kong umakyat ng bundok dahil sa kanya. Madaling araw pa lang bumiyahe na kami. Antok na antok pa ako noon pero excited. Habang nasa van kami, tahimik lang ako sa tabi niya, nakikinig sa mga kwentuhan ng mga kasama namin. Paminsan-minsan, tinatanong niya ako kung okay lang ba ako o nahihilo ba ako sa biyahe. Hindi pala biro ang hiking. Para talaga akong mamamatay sa pagod habang paakyat kami ng bundok. Ilang beses akong hinihingal at napapahinto para magpahinga pero sobrang worth it ng lahat pagdating namin sa taas. Umakyat pala kami sa Mount Batulao. First time kong makakita ng sea of clouds sa personal. At sobrang na-amaze talaga ako sa view. Ang ganda pala sa pakiramdam na nasa tuktok ka ng bundok habang malamig yung hangin at puro ulap yung nakikita mo. Parang biglang gumaan yung pakiramdam ko habang nakatingin sa tanawin. Nakakapagod yung hike pero isa siya sa pinakamagandang experience na naranasan ko. Bukod sa magandang view, marami rin akong nakilalang ibang tao. Mga joiners din sila na nakasama namin sa hike. Ang babait nila at ang dali nilang pakisamahan kahit first time lang naming magkita. Nagkaroon kami ng pictures together at after ng hike, inad nila ako sa Facebook. Sobrang memorable ng experience ko sa bundok na yon. Hindi lang dahil first time ko umakyat, kundi dahil pakiramdam ko may bagong parte ng mundo akong nakita. At siguro, may bagong parte rin ng sarili ko na nakilala ko habang nasa taas ng bundok. Simula nang dumating ako dito sa Maynila, ang dami kong bagong naranasan. Ang dami kong nakilalang tao at nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan. Unti-unti, nasasanay na rin ako sa ingay ng syudad, sa mabilis na takbo ng buhay dito, at sa pakiramdam na parang araw-araw may bagong pagkakataon na naghihintay sa akin. At habang tumatagal ako rito, marami rin akong nare-realize sa buhay. Na-realize ko na kahit gustong-gusto nating magsimula ulit o mag-heal, mahihirapan tayong umusad kapag nakakulong pa rin tayo sa parehong environment na nagbigay sa atin ng pain. Noong nasa Baguio ako, pilit kong sinusubukang makamove on sa breakup namin ng first girlfriend ko, sa pagkawala ni Papa, at sa lahat ng masasakit na memories na naiwan doon. Pero kahit anong pilit ko, parang hindi ako makaalis sa sakit. Kasi bawat sulok ng Baguio, may alaala. Yung mga kalsadang lagi naming nilalakaran ng ex ko. Yung mga lugar na pinupuntahan namin ni Mama noong umiiyak siya dahil kay Papa. Kahit simpleng hangin at lamig ng Baguio, may dala pa ring bigat sa dibdib ko. Doon ko na-realize na minsan,
Hindi sapat yung gusto mo lang magbago. Minsan, kailangan mo ring umalis sa lugar na paulit-ulit nagpapaalala sa'yo kung bakit ka nasasaktan. Sometimes all we need to start over is a new environment, a new place, and new people who don't know the broken version of us. At dito sa Maynila, pakiramdam ko unti-unti kong nakikilala ulit yung sarili ko. Hindi pa man completely healed, pero kahit papaano, natututo na ulit akong ngumiti nang hindi mabigat yung puso ko. Natututo na ulit akong maging excited sa future ko. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ko may pag-asa ulit yung buhay ko. At ang pinaka-highlight talaga ng paglipat ko dito sa Maynila ay si Oliver. Hindi ko lang siya naging stepbrother, naging kaibigan ko rin siya. Habang tumatagal, sobrang naging close namin sa isa't isa. Halos araw-araw kaming magkasama, sabay pumasok, sabay kumain minsan, at madalas magkwentuhan hanggang gabi tungkol sa kung ano-ano. Siya rin yung naging dahilan kung bakit mas mabilis akong naka-adjust dito sa Maynila. Kapag may hindi ako alam, siya agad tinatanong ko. Kapag stressed ako sa school, marunong siyang makinig. At kahit tahimik siyang tao, may kakaibang comfort kapag kasama siya. Hanggang sa isang araw, may pinakilala siyang girlfriend sa amin. Dinala niya sa kondo, at first time ko siyang makita na ganoon kasaya habang may kasama. Tita Alice, girlfriend ko pala, si Sofia. Pakilala ni Oliver habang sabay kaming kumakain ng dinner sa dining table. Napangiti si Sofia at mahinhin na kumaway sa amin. Good evening po, sabi niya. Ang ganda naman ng girlfriend mo. I'm so happy for you. Natatawang sabi ni Mama habang halatang natutuwa para kay Oliver. Kailan kayo ikakasal? Tanong ni Tito Mike. Papa ni Oliver. Sabay tawa habang kumakain kami. Panaman, grabe naman sa kasal agad. Wala pa nga kaming 1 month. Kakasagot niya lang sa akin kahapon. Sagot ni Oliver. Napatawa na lang din siya. Eh di ba doon din naman ang punta nun sa kasal? Sabi ulit ni Tito Mike. Sana nga po. Sana si Oliver na yung taong papakasalan ko. Sagot ni Sophia. Tahimik lang akong nakikinig habang pinapanood silang mag-asaran. Ang saya nila, Tito Mike at Mama. Nakikita ko rin na masaya talaga si Oliver. At habang tumatawa si Oliver kasama si Sophia, hindi ko maintindihan kung bakit parang may mabigat na pakiramdam sa dibdib ko. Bigla na lang akong nawalan ng gana at tahimik na nakatingin lang sa plato ko habang nagkukwentuhan silang lahat. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa akin. Dapat masaya ako para kay Oliver. Mabait siya at deserve niyang magkaroon ng taong magpapasaya sa kanya. Pero simula nang ipakilala niya si Sofia, parang may kakaibang lungkot na unti-unting bumabalot sa akin. Pakiramdam ko bigla akong naging out of place. Kaya matapos ang dinner, agad akong nagpaalam para umalis. Kasi hindi ko kaya talaga na makita na masaya si Oliver kasama si Sophia. Mauna na ako sa kwarto. Need ko pa kasi mag-review. May exam kami bukas. Sabi ko, kahit hindi naman talaga ako magre-review. Sige, sabi ni Oliver. Nice meeting you, Dominic. Sabi naman ni Sophia tapos nag-smile siya sa akin. Hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit ako nagkakaganito. Paulit-ulit kong tinatanong sa isip ko kung bakit bigla akong nawalan ng gana noong makita ko si Oliver na masaya kasama si Sofia. Bakit parang may kirot sa dibdib ko kahit wala naman akong karapatan makaramdam ng ganon? Stepbrother ko siya, kaibigan ko siya, at dapat masaya lang ako para sa kanya. Pero habang mas iniisip ko, mas lalo akong naguguluhan. Kasi hindi naman ako ganito dati. Siguro dahil siya yung unang taong nagparamdam sa akin na hindi ako mag-isa matapos ang lahat ng pinagdaanan ko. Siya yung kasama ko habang sinusubukan kong magsimula ulit. Siya yung naging comfort ko dito sa Maynila nang pakiramdam ko nawawala ako. At ngayon, parang natatakot akong may ibang taong mas mahalaga na sa kanya kaysa sa akin. Napahiga ako sa kama habang nakatitig sa kisame. Hindi ko maintindihan kung selos ba ito, lungkot, o may mas malalim pa akong nararamdaman na pilit kong iniiwasan.
Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako kakaisip. Hanggang sa bigla akong nagising dahil sumakit yung tiyan ko. Antok na antok pa akong bumangon at dahan-dahang lumabas ng kwarto para pumunta sa banyo. Tahimik na yung buong kondo. Umalis si Mama at Tito Mike kanina para pumunta sa Tagaytay. Hinatid na rin nila si Sophia pa uwi. Kaya alam ko, ako lang ang tao ngayon sa kondo. Pagdating ko sa tapat ng banyo, agad kong pinihit yung doorknob dahil akala ko walang tao sa loob. Hindi kasi nakalak yung pinto. Pero pagbukas ko, bigla akong natigilan. Nandoon pala si Oliver. Kakatapos lang niyang maligo at mabilis siyang napalingon sa akin. Nagulat din siya dahil bigla akong binuksan ng pinto. Sorry, sorry. Akala ko walang tao. Sabi ko, sabay iwas ng tingin at mabilis na isinara yung pinto. Okay lang, nakalimutan ko lang ilak, sagot niya. Parang wala lang talaga sa kanya yung nangyari. Normal lang yung tono ng boses niya, walang kahit anong mali siya o awkwardness. Akala ko umalis ka din. Tanong ko habang nasa labas ako ng banyo. Hindi, change plan. May emergency si Sophia so hindi na ako sumama, sagot niya. Nung lumabas si Oliver sa banyo, towel lang yung nakabalot sa ibabang parte ng katawan niya. Basa pa yung buhok niya at may mga patak pa ng tubig sa balikat at dibdib niya. Doon ko lang talaga napansin kung gaano siya kaayos tingnan. Matangkad, malinis sa katawan, at halatang inaalagaan niya rin sarili niya. Ang ganda ng katawan niya. At doon ko rin unang na-realize na gwapo pala talaga si Oliver. Siguro dahil nasanay ako na lagi ko lang siyang kasama araw-araw, kaya hindi ko napapansin noon. Pero ngayong gabi, parang iba yung epekto niya sa akin. Hindi ko rin maiwasang maalala yung nakita ko kanina noong bigla kong nabuksan yung pinto ng banyo. Saglit lang naman yon, pero sapat na para makita ko ang lahat sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Oliver habang nakakunot noo at nakatingin sa akin. Doon ko lang na-realize na kanina pa pala ako nakatitig sa kanya. Sorry, may bigla lang akong naiisip. Sabi ko, ewan ko kung naniwala siya. Kasi obvious na siya yung tinitignan ko talaga. Mukha kang lutang ah, sabi niya sabay tawa. Pagod lang siguro. Sagot ko tapos pumasok na ako sa banyo. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Ilang araw ko nang pilit iniiwasan isipin yung nararamdaman ko. Pero habang tumatagal, mas lalo lang itong lumalakas. Tuwing magkasama kami ni Oliver, iba yung kaba na nararamdaman ko. Simpleng tingin niya, simpleng ngiti, o kahit yung normal naming pag-uusap sa sasakyan, papuntang school, sobra yung epekto sa akin. Isang gabi, pakiramdam ko sobrang init ng katawan ko at hindi ako mapakali. Pilit kong pinapakalma yung sarili ko habang mag-isa sa kwarto. Pero habang tumatagal, mas lalo lang gumugulo yung isip ko. Kaya naman na pinaligaya ko yung sarili ko. Alam ninyo na yon, yung ginagawa ng isang lalaki. Habang pinapaligaya ko yung sarili ko, tinitigan ko yung mga pictures ni Oliver sa social media niya. Lalo na yung mga nakatopless siya. Ini-imagine ko na binibembang niya ako. Hindi ko na talaga gusto yung mga naiisip ko tungkol kay Oliver. Habang tumatagal, mas lalo ko lang nare-realize na hindi na ito simpleng paghanga o attachment lang. At doon ko na tinanggap sa sarili ko yung bagay na pilit kong dinideny noon. Nagkakagusto na talaga ako kay Oliver. Hindi bilang stepbrother, hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang taong gusto kong mahalin. At sobrang gulo nun para sa akin. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit si Oliver. Alam ko naman sa sarili ko na nagkagusto ako noon sa babae. Nagkaroon ako ng girlfriend at minahal ko naman siya ng totoo. At hanggang ngayon, naa-attract pa rin naman ako sa mga babae. Pero pagdating kay Oliver, parang nawawala lahat ng logic sa isip ko. Hindi ko mapigilan yung sarili ko na hanapin siya. Hintayin yung boses niya. Maging masaya kapag magkasama kami. At masaktan kapag may ibang taong nagpapasaya sa kanya.
Isang gabi nagyaya si Oliver na uminom. May klase ka pa ba bukas? Tanong niya habang nakasandal sa pintuan ng kwarto ko. Wala naman. Bakit? Tanong ko. Samahan mo naman ako. Labas tayo. Medyo stressed lang sa work. Inom tayo ngayon. Kahit ilang bucket lang ng beer. Sabi niya. Sure, sabi ko. 11:00 na ng gabi noong lumabas kami ng unit para uminom. May malapit lang na Paddy's Point sa kondo kaya naglakad lang kaming dalawa papunta roon. Presko yung hangin sa labas at maliwanag pa rin yung paligid dahil sa mga ilaw ng syudad. Dahil weekend, marami pa ring tao sa kalsada. May mga grupo ng magkakaibigan na nagtatawanan, may mga magjowang naglalakad, at may ilan ding mukhang galing trabaho na naghahanap ng mapagpapahingahan para mag-relax kahit sandali. Pagpasok namin sa loob ng Paddy's Point, bumungad agad yung maingay na music at halo-halong boses ng mga taong nagiinuman. Kahit medyo malalim na yung gabi, puno pa rin halos lahat ng table. Siguro dahil weekend at wala namang pasok kinabukasan kaya karamihan nagpapakalasing o nag-e-enjoy lang kasama mga kaibigan nila. May amoy ng beer at yosi sa paligid habang umiikot yung ilaw sa loob ng bar. Sa maliit na stage, may banda pang tumutugtog ng mga old OPM songs kaya mas lalong naging lively yung atmosphere. Dami tao ah, sabi ko habang tumitingin sa paligid. Normal na yan dito pag Friday or Saturday. Sagot ni Oliver habang kumukuha kami ng isang maliit na room. Yung may karaoke. Umorder agad si Oliver ng beer at pulutan habang ako naman tahimik. Pero sa totoo lang, hindi yung bar yung pinaka napapansin ko noong gabing yon, kundi si Oliver na nasa harap ko. Relaxed, nakangiti, at sobrang gaan kasama. At habang tumatagal yung gabi, mas lalo kong nararamdaman kung gaano ko siya kagusto. Nag-video okay kami at ang dami naming nakanta. Salitan kami sa pagpili ng kanta habang unti-unting dumadami yung laman ng mesa naming bote ng beer. First time ko ring marinig si Oliver na kumanta. At hindi ko expected na sobrang ganda pala ng boses niya. Malalim, malamig, at sobrang manly pakinggan. Yung tipong kahit simpleng love song lang yung kinakanta niya, parang may bigat at emosyon. Hindi ko tuloy maiwasang mapatitig sa kanya habang hawak niya yung mic at nakapikit minsan kapag mataas yung part ng kanta. Ewan ko ba, pero habang kumakanta siya, pakiramdam ko, ako yung hinaharana niya. Ako yung kinakantahan niya. Nakailang bucket na rin kami ng beer, kaya halata nang may tama na kami pareho. Namumula na ng bahagya yung mukha ni Oliver at mas naging madaldal na siya kumpara sa usual niyang tahimik na personality. Ako ulit, natatawa niyang sabi habang inaagaw yung mic. Grabe ka, puro kakanta, sagot ko habang natatawa rin. Lasing na kasi ako, sabi niya sabay tawa. At habang mas tumatagal yung gabi, mas lalo kong nararamdaman na nahuhulog na talaga ako sa kanya. Hanggang sa nagdesisyon na kaming bumalik sa kondo. Pareho na kaming may tama ng alak pero kaya pa naman naming maglakad ng maayos. Tahimik na yung elevator habang paakyat kami at paminsan-minsan nagtatawanan pa kami dahil sa kung ano-anong napag-usapan namin sa inuman. Pagdating sa unit, diretso agad kaming pumasok sa kanya-kanya naming kwarto. Wala sina Mama at Tito Mike dahil nagpunta sila sa Ilocos para magbakasyon. Puro gala nga silang dalawa lately. Pagkahiga ko sa kama, nakatitig lang ako sa kisame habang umiikot pa ng bahagya yung paningin ko dahil sa alak. Pero kahit anong pilit kong matulog, hindi mawala sa isip ko si Oliver. Yung tawa niya, yung boses niya habang kumakanta. Napabuntong hininga ako at tuluyang bumangon mula sa kama. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at naglakad papunta sa kwarto ni Oliver. Bahagyang nakabukas yung pinto ng kwarto niya. At nang silipin ko siya, nakita kong mahimbing na siyang natutulog. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kama niya. Tahimik lang ang buong kwarto maliban sa mahina niyang paghinga habang mahimbing na natutulog. Tumigil ako sa tabi niya at ilang segundo ko lang siyang pinagmasdan. Sa malapitan, mas lalo kong napansin yung maamong mukha niya habang tulog.
Yung relaxed niyang expression na bihira kong makita kapag gising siya at busy sa trabaho. Parang may humihila sa akin palapit. Dahan-dahan akong lumuhod para halos magpantay yung mukha namin. Alam kong mali. Alam kong hindi ko dapat gawin. Pero sa mga sandaling iyon, natalo ako ng nararamdaman ko. Kaya dahan-dahan akong yumuko at marahang hinalika ng labi niya. Habang nakalapat yung labi ko sa labi niya, bigla akong naramdaman na gumalaw siya. At pagdilat ko ng mata, nakita kong nakatitig na pala siya sa akin. Parang biglang nawala yung tama ng alak ko sa sobrang kaba. Mabilis akong napaatras habang nanlalamig yung buong katawan ko. Pero bago pa ako tuluyang makalayo, bigla niyang hinawakan yung braso ko at hinila ako pabalik palapit sa kanya. Nararamdaman ko yung mainit niyang hininga habang magkalapit yung mukha namin. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin na parang sinusubukang intindihin kung ano bang nangyayari sa aming dalawa. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Sorry, sorry. Hindi ko sinasadya. Sabi ko habang nakatingin siya sa akin. Huwag kang mag-sorry. Nagustuhan ko yung halik mo, sabi niya. Tapos hinawakan niya yung pisngi ko. At dahan-dahan niyang dinikit yung labi niya sa labi ko. Naglaban kami ng mga halik. Hindi ko na alam kung sino pa sa amin ang unang sumuko sa tukso. Basta ang alam ko, nag-i-enjoy kaming dalawa. At nang gabing iyon, may nangyari sa amin. First time kong makaranas ng ganong klaseng intimacy sa kapwa lalaki. Halo-halong emosyon yung naramdaman ko. Kaba, init, guilt, at isang klase ng saya na hindi ko maipaliwanag. Bawat galaw at pagdiin niya, sobrang sakit pero sobrang sarap din sa pakiramdam. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko noong gabing iyon, may mabigat pa ring bahagi sa dibdib ko. Kasi hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa namin. Hindi ko alam kung tama bang mahulog ako sa sarili kong stepbrother. Kahit hindi kami magkadugo, pamilya pa rin ang tingin ng mga tao sa amin. At habang nakahiga ako katabi si Oliver, matapos ang nangyari, hindi ko maiwasang mapaisip kung ano na bang mangyayari pagkatapos nito. Sobrang dami nang nangyari na mga unforgettable at masasayang memories simula nang mapunta ako dito sa Maynila. Noong una, akala ko paglipat ko rito puro lungkot at adjustment lang ang mararanasan ko. Akala ko dadalhin ko habang buhay yung sakit na iniwan ng nakaraan ko sa Baguio, pero unti-unti, nagbago yung buhay ko. At habang nakahiga ako katabi si Oliver matapos ang nangyari, hindi ko maiwasang mapaisip kung ano na bang mangyayari pagkatapos nito. Paano kung malaman nila mama? Paano kung isang pagkakamali lang pala lahat ng nangyari dahil pareho kaming lasing? Kahit hindi kami magkadugo, pamilya pa rin ang tingin ng mga tao sa amin. Nung nawala na ng bahagya yung tama ng alak namin, tahimik lang kaming nakahiga ni Oliver sa kama. Magkatabi kami pero parang ang layo ng isip namin sa isa't isa. Nagkatitigan lang kami sa dilim ng kwarto habang mahina lang yung ilaw galing sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung ano bang tumatakbo sa isip niya pagkatapos ng nangyari sa amin. Kung nagsisisi ba siya. Kung nalilito rin ba siya tulad ko. O kung baka para sa kanya, epekto lang lahat ng alak. Walang dapat makaalam nito. Hindi pwede malaman nila papa at tita, sabi niya. Si Oliver na yung unang nagsalita habang nakatitig pa rin sa kisame. Mababa at seryoso yung boses niya. Sorry, hindi ko gusto na mangyari ito, sagot ko. Alam ko yung ginawa mo, Dominic. Ikaw yung unang humalik sa akin, sabi niya. Napayuko ako at agad akong nakaramdam ng hiya at kaba. Sorry, hindi ko na napigilan sarili ko, sagot ko. Huwag kang mag-sorry, kasi gusto ko rin naman. Kung gusto ko talagang itigil, dapat tinulak na kita agad kanina. Pero hindi ko ginawa, sabi niya. Nag-usap kami ni Oliver noong gabing yon at napagkasunduan namin na walang dapat makaalam sa nangyari. Kakalimutan na lang daw namin at ituturing na isang pagkakamali dahil pareho kaming lasing. At noong una, naniwala ako na kaya naming gawin yon. Akala ko isang gabi lang yon, na malilimutan din namin paglipas ng panahon. Pero mali ako. Kasi pagkatapos ng gabing yon, parang may nagbago na sa pagitan naming dalawa.
Sa harap ni na Mama at Tito Mike, normal pa rin kaming kumikilos. Pareho pa rin kaming nagtatawanan sa dining table, sabay umaalis ng kondo, at nagkukwentuhan na parang walang nangyari. Pero kapag kaming dalawa na lang, nauulit yung ganap namin. At kahit anong pilit naming umiwas sa isa't isa, bumabalik at bumabalik pa rin kami sa parehong sitwasyon. Hanggang sa naulit na naman. At pagkatapos nun, naulit ulit. Unti-unti, naging sikreto naming dalawa yung bagay na akala namin kayang kalimutan. Pero habang tumatagal, mas lalo lang kaming nalulunod sa isang relasyon na alam naming komplikado at bawal, pero pareho naming hindi kayang bitawan. Habang patuloy na may nangyayari sa amin ni Oliver, sila pa rin ni http://Sofia. At habang tumatagal, mas lalo lang nagiging komplikado lahat. Umabot na ng halos 1 taon yung relasyon nila ni Sofia. Madalas pumunta si Sofia sa kondo, sumasabay sa amin kumain, o minsan, hinihintay niya si Oliver para sabay silang lumabas. At sa bawat pagkakataong nakikita ko silang magkasama, hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt. Kasi mabait si Sofia. Wala siyang ginagawa sa akin kundi tratuhin ako ng maayos bilang kapatid ng boyfriend niya. Pero habang nakangiti siya at masayang nagkukwento sa amin, ako naman, dala-dala ko yung sikreto na unti-unting sumisira sa konsensiya ko pero hindi ko kayang itigil dahil ang sarap ni Oliver. Minsan naiisip ko na tigilan na lahat, na dapat matapos kung ano man yung meron sa amin ni Oliver. Pero sa tuwing kaming dalawa na lang magkasama, bumabalik ulit kami sa isa't isa na parang hindi namin kayang pigilan. Hindi ko na alam kung ako pa ba yung may mali dito o may mali na rin si Oliver dahil parang pinagsasabay niya kami ni Sofia. Araw-araw, mas lalo akong naguguluhan sa sitwasyon naming tatlo. Kasi alam ko namang hindi tama yung ginagawa namin. Kahit anong dahilan pa yung sabihin ko sa sarili ko. Pero minsan, hindi ko rin maiwasang masaktan. Kasi kaya naman itigil ni Oliver ang lahat kung gusto niya. Pwede siyang makipaghiwalay kay Sophia at piliin niya ako pero hindi niya ginagawa. Or pwede naman niyang piliin si Sophia ng buo at layuan ako. Pwede naman niyang sabihin sa akin na tama na. Pero hindi niya din ginagawa. At doon lalo akong nalilito. Kasi may mga sandali na pakiramdam ko, mahal niya rin ako. Pero may mga pagkakataon ding pakiramdam ko, para usan lang niya ako. Nabitin ba kayo sa kwento ni Dominic at Oliver? Gusto ba ninyo ng part 2? Kung gusto pa ninyo ng kasunod, mag-comment lang kayo ng part 2. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.